Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Pisces. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin ngayon kung ano ba ang hamon mo sa kinakaharap. Hamon mo sa future. May pagbabago bang magaganap sa'yo this coming February. So, ito po ang request nyo. Ito ang gagawin kong reading sa inyo. At lalo na yung may mga karelasyon, meron kayong person, alamin natin yung kanyang damdamin, yung nabulol agad yung kanyang tunay na nararamdaman. Kung meron ba siyang gustong ipahayag sa iyo, aalamin natin yan sa barahan natin. At kung kailangan natin humingi ng advice, hingi rin tayo. Pero sa paglabas naman ng mga baraha na basically nakukuha ko na yung mensahe. Pisces, maraming salamat sa mga nag-request ng Akashic reading ha. Thank you. At saka sa connecting with your loved one. And yung meron mga Pisces na nagpa-video call. Thank you po. Nga pala Pisces, kapag nag-request po kayo sa video call, kasi syempre ako nasa Japan po ako. Okay lang kung sa Hong Kong, sa Pilipinas, sa Thailand, maliit lang ang ating time difference. Pero kapag sa ibang bansa kasi, lalo na dito gabi, tapos doon sa inyo madaling araw, minsan dito naman hating gabi, doon naman sa inyo mga hapon, 4:00, depende kung nasaan bansa kayo. So, kailangan mag-adjust tayo. So, pakiusap lang ha, Pisces, para pareho tayong okay sa oras. Walang hassle, hindi tayo inaantok. Hindi tayo inaantok during ng ating reading. Okay, simulan na natin ang ating reading. At Pisces, at ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong sarili, Pisces. At magkaroon kayo ng self-love, self-care. Okay? Pisces. Ano ba ang hamon ni Pisces sa kanyang person? Ano ba ang hamon niya sa kinakaharap or kasalukuyang hamon na meron siya ngayon sa kanyang buhay pag-ibig? Ano ang meron? Walang tumatalsik, Pisces. Pasensya na, Pisces. Sa kabilang kwarto nagkakalabugan yung mga ibon ko. Binabagsak yung mga laruan Pasensya na. Baka nakuha dito sa ating video. Catch up yung sounds. Okay, bountiful harvest. Pero mukhang pumipiglas itong mukhang hindi siya makasakay dito sa mundo. Keep your dreams alive. And then, you are worth it. May bangka dito. Malayo. Tayo ang distansya. Then, tunaw na yung mga kandila. Ito yung mga nakakita ko dito. Mukhang nag-iintay ito. Okay. Tapos, dito naman, meron tayong esoteric na baraha. Alam mo, nakikita ko dito sa baraha mo, mukhang loss of balance. Which is, kung tutuusin, dapat maganda naman ang barahan nyo, Pisces. Ang kaso nga lang, loss of balance. Kumbaga, yung isa lang yung isa lang ang okay, yung isa hindi. Kaya parang one-sided lang. Nakikita ko rin ang disharmony dito. Malamang na marami kayong incompatible nitong person mong ito. Nasa kabila ng incompatible kayo, nagsama pa rin kayo, naging magkarelasyon pa rin kayo. Maaring sa trabaho, alam mo,
isang hamon din yan sa inyo, no? Yung, ang tawag dito, magkaiba na nga kayo ng pag-uugali. Kumbaga yung anumang klaseng ugali ang meron kayo, incompatible kayo. Pero sa kabila ng lahat, naging magkarelasyon pa kayo. At yung mismo sigurong estado ng buhay nyo, magkaiba. O yung pagkatao nyo mismo. Or baka yung iba sa inyo, sorry ha, Pisces, pero kasi tingnan mo naman kung titingnan mo to, hindi mo alam talaga kung ano ang gender nito, no? So, hindi ko masasabi kung bawa, Pisces, yung karelasyon mo is bakla, tomboy, or kung anumang gender LGBTQ, ano, sorry ha, hindi ko alam. Pero, sa nakakita ko, mukhang ganun. Or baka ikaw, Pisces, mismo. Hindi lahat, ano, yung iba. Parang itong pinapahiwatig sa akin eh. So, ngayon, baka yung iba sa inyo, yung incompatibility nyo, na ang akala mo siguro before, na kasi pareho kaming babae, or pareho kaming lalaki, kaya mas okay siguro dito makipagrelasyon, mas okay siguro na magtiwala dito or kung ano man. Or kung hindi, kung wala sa gender ang iyong pag-iisip, ano, malamang na itong taong to, ang akala mo, parang okay. Pero later on, lumabas yung incompatibility nyo na magkasalungat pala kayo. And then hanggang sa paunti-unti nagiging unbalance. Or ngayon pala siguro mangyayari yung iba sa inyo, no? Or kasalukuyang nangyayari. Pero tingin ko, nung una meron namang suportahan. Kung ano man ang ano, pareho siya nagbo-blow eh. Ano? So, yung isa nagbibigay ng suporta, yung isa rin nagbibigay din ng suporta. So, merong suportahan sa inyo. Pero, sa kung anong kadahilanan, maaring unti-unti or medyo nawala na ata yung dating magandang samahan nyo. And then nakakita ko na dito yung parang insecurities. Parang nagkakaroon, maaring ikaw, Pisces, or itong person mo ang nakakaramdam ng konting insecurities. Baka ikaw ang Pisces na maganda, gwapo, habulin, maganda ang dating mo sa mga tao. Kaya namumuo siguro dito sa person mo, or darating pa lang siguro ngayon ito sa inyo. Yung iba ha, hindi lahat. Paki-adjust na lang, ano? Kung sa tingin nyo nangyayari na, then nangyayari na. Or kung sa tapos na, di tapos na. Pero kung sa tingin nyo hindi pa, then malamang sa future. Pero ito nakakita ko sa baraha. So, may namumuong insecurities. Or, baka yung iba sa inyo, let's say meron ng anak, yung karelasyon mo, or ikaw, meron kang anak sa karelasyon mo before. Ano? Or baka pareho kayong may kanya-kanya kayong anak dito sa mga exes nyo. Ngayon, malamang na ito ang naging sanhi ng pagiging unbalance. Yung dahil sa namuo yung nawala yung pagkabalanse nyo rito eh. Yun ang malamang na naging sanhi na hindi nyo pagkakasundo. Kaya natutunaw na yung ano dito eh, yung kandila. Tingnan mo naman, kung dati, ang dami niyang kandila, ano, pero yung tunaw niya, grabe yung pagkatunaw. Pati din dito, parang natutunaw na rin. Ngayon, actually, kahit din dito, ano. So, malamang may dalawang bata dito. Hindi ko alam kung ikaw may anak sa ex mo, sa eto rin, or ikaw, ilang anak mo, hindi ko alam. Pero, malamang yung iba sa inyo, yung bata, ang nagiging sanhi ng hindi nyo pagkakaintindihan, yung iba sa inyo, or nakikita ko rin na mayroong mga bad choices kayo sa nakaraan nyo. Kaya, naandun yung salungatan. At meron din kayong kaganapan na malamang na isa sa inyo or masasabi kong iniiwasan nyo yung maging emotionally involved or yung pera mismo ang maging involved dito. At tingin ko naman puno naman kayo ng pagmamahalan. Siguro yung mga magulang nyo or mga family members ng bawat partido,
open. Open kayo sa isa't isa siguro. At tingin ko sa'yo, Pisces, ikaw, tingin ko sa'yo, iyakin ka, malungkutin. Tingin ko rin, pasaway ka rin. Pasaway ka sa relasyon nyo. Or masasabi ko na baka ikaw, Pisces, marami ka sigurong ex kumpara sa person mo. Mas ikaw siguro ang, kumbaga, maraming naging karelasyon. At tingin ko, ang hindi nyo pagkakasundo dito, maaaring maging mahirap sa pang-araw-araw na buhay nyo. Maaaring ngayon pala, or maaaring maging, masasabi kong presyon sa inyong, sa inyong relasyon. Tingin ko, pinarusahan nyo yung mga sarili nyo dito eh. Isa sa inyo naghangad ng maayos. Yung isa naman, nagiging pabaya. Iniwan na lang mag-isa. Umalis na dun sa barko, sumakay na. Saang ship ba yun? Kaya nagiging pabaya or naging pabaya na. At malamang na pareho kayo, hindi nyo alam siguro kung ano ang gusto nyo talaga. Kung ano yung pinaka-goals nyo sa inyong relasyon. Which is normal lang naman yan, lalo na kapag matagal na kayo magkasama. Kasi, alam mo, nakakita ko ang panlalamig dito eh. Ang lamig dito, at eto, di ba? Yung mga kulay niya, tapos yung dito, mukhang malamig eh. Kaya, nakakita ko ang panlalamig nyo sa isa't isa. Pareho siguro kayo. Nagkulang kayo ng communication. At tingin ko, marami ding tao nag-aalala sa inyo dito. Maraming taong nag-aalala. Mukhang ang daming mga tao ditong pero yung mga nag-aalala yun, hindi naman sila makapag salita. Baga, ano ba nangyayari sa inyo? Yung gano'n na lang. Pero, tanong lang. Maaaring iba sa inyo, naputol na ang inyong connection, Nagtago or pinagtaguan ka ng person mo or lumayo muna dahil lumayo ang umalis ang ang barko eh. So, lumayo muna at hindi na siguro muna nagparamdam. Kuha muna tayo ng iba nating nagparamdam dito yan. Keep your dreams alive. Yung ating dito. Pero alam mo yung pagmamahal nyo sa isa't isa, tingin ko, hindi pa totaling nawawala eh. Mahal nyo pa ang isa't isa dito. First chakra, Archangel Michael. Angel number 35. 35. Storm warning, angel number 10. The thinking man, angel number 46. And then anxiety, 18, angel number 18, and angel number 27. See, nag-walk away. Parang hindi mo na nagparamdam. Pero, ito pala nangyayari sa inyo. Masasabi ko na, nagkaroon lang ng panlalamig. Dahil nga sa kulang sa communication. At tingin ko, maraming, or talagang chaos tigon nangyari dito sa inyo, Pero, hindi ibig sabihin na wala ng pagmamahal ito. Maaaring may mga responsibilidad na iniiwasan lang, tumatakas, yung ganun. Tingin ko, may sisihan din na naganap sa inyong dalawa dito, Pisces. Kayong dalawa. Or meron kayong ibang tao na sinisisi dahil si ganito, ganun, kung hindi ganito, ganun. Maaaring gumagawa kayo ng isang desisyon na batay sa pagnanais nyo siguro dito or itong person mo. Para siguro sa agarang kasiyahan, Ang kaso, naman, meron kayong dito eh. Hindi nag-work. Hindi nag-work yung nais nyo, yung binalak nyo, kaya may sisihan or pagsisising naganap. Then, malamang dahil dito hindi kayo nagkasundo sa naging outcome.
Kaya nauwi kayo sa anxiety, yung isa, nag-walk away, nauwi kayo sa kaguluhan, twister, natumba lahat. Tapos ayan, first chakra, it is a lower part ng 7 chakra yan, ano. So, wala. Nasa survival mode kayo dito ngayon. Kaya, detachment ang nakikita ko dito. Walang duda na isa sa inyo, lumamig ang pagmamahal. Maring ikaw ito, Pisces, or yung person mo. Maring gusto mo or ng person mo na maisaayos ang inyong sitwasyon. Ano? Isa sa inyo. May kaganapan sa iyo na mukhang hindi ganon kadali. Ano? Kasi nga, tinumban nyo na lahat eh. Oh. Pero sinasabi ng baraha, kailangan yung gawan ng solusyon. Dahil kung patatagalin niya lang, lahat yan matutumba yan. Oh. Yung mga pillar na yan. At saka Pisces, ano, dahil meron tayong anxiety dito, maaring takot din kayong mag-commit, gumawa ng pangako, or baka yung iba sa inyo, may kinalaman din ito sa inyong mga exes. Kaya kinakailangan yung bigyan talaga ng liwanag nang sa ganun, ma-overcome nyo kung anong hamon ang meron kayo sa inyong samahan. Pero, ang nangyayari kasi, nauuna yung takot, yung kaba, na wala pang, ang tawag dito, yung iniisip pala yung future, pero nagsisimula na yung takot. Kaya itong anxiety ang nangyayari, no? Pero alam mong Pisces dito, kung meron man na isa sa inyo ang willing mag-give up ha, or magpapakumbaba para ma-develop nyo yung inyong magandang partnership. Pero alam mo Pisces, tingin ko ikaw to eh, itong may anxiety. Kung kahit sabihin mong wala kang anxiety, still Pisces, makakabuti sa iyo ano, na kung ano man ang nararamdaman mo sa kasalukuyan or pag dumating itong hamon ano, na ito, siguraduhin mo na tapat ka sa sarili mo. Ano ba ang kinakatakutan mo? Ano ba ang iyong hangarin? Ano ba yung pinag-iisip-isipan mo na matagal mo nang pinag-iisipan hanggang ngayon hindi ka pa nakakapaglabas ng sagot? Dapat tanungin mo sa sarili mo, Pisces. Ano? Alamin natin kung ito bang person mo, meron siyang mga bagay na hindi masabi. Hindi masabi at gano'n na rin yung tunay niyang yung energy niya, yung tunay niyang nararamdaman sa'yo. Alamin natin sa ating baraha. Oh! Uy, Pisces. See, kailangan niyo makasurvive dito. Pareho. First chakra at saka base chakra, angel number 1. Challenge times 5, 6. 5, 6. 56, which is 11, 1, 1, 1. Believe and succeed. So, itong person mo, malamang na marami din siyang pinagdadaanan sa buhay niya, Pisces. Hindi ba kayo nag-uusap nito ng masinsinan? Maliban pa sa inyong samahan, malamang na stress din itong person mo. Maaaring sa trabaho, hindi siguro maayos ang kanyang working place, or kung hindi man working place yung pinaka kinalalagyan niya. Baka bahay, sa mismong bahay, pamilya, trabaho, or financial. Kaya tingin ko, kasi bilog eh, malamang pera din ang problema. Tingin ko, mainit ang ulo. Kaya siguro, yung galit nitong taong to, yung init ng ulo niya, siguro minsan na ibubuntong niya sa'yo, Pisces. Malamang nasa trabaho niya, pinag-iigihan niya, or kung ano man yun, yung samahan siguro sa mga ka-office mate niya.
pinag-iigihan niya naman para sa kanya. Pero parang walang gantimpala or walang reward na nagaganap or hindi nasusuklian. Dahil sa working life niya or sa financial niya, hindi maganda ang daloy ng swerte. Which is that meron siya expectation na magsasucceed siya pero hindi gumaganda ang daloy. Kaya mainit ang ulo nito. Masasabi ko dito yung problema niya kasi unstable kasi to. Gusto niya mag-reach out ka sa kanya, gusto niya maunawaan mo siya. Angel number 3. Ngayon, yung kumbaga Pisces etong person mo, yung working life niya hindi nga maganda ang kinalalabasan, hindi maganda ang estado. So ngayon, nadadala niya yung negative energy na yan sa inyong love life. Kaya naman malamang na nanlalamig siya, nagkukulang siya, nagkukulang yung motivation niya, nagkukulang yung pasensya niya, nagkukulang yung effort niya. Kaya siguro ikaw rin Pisces hindi mo rin siya inunawa. Parang ikaw Pisces, inisip mo lang yung sarili mong side. Siya naman wala rin siyang kumbaga wala na siyang allowance para isipin kung anong side ang meron kang nararamdaman sa pinapakita niya sa iyo. Kasi kumbaga punong-puno na siya. Alam mo 'yun Pisces? Na siya parang kumbaga sa drum na puno na ng tubig, nag-uumapaw na yung galit, yung sobrang pag-iisip niya, yung mga expectation niya na hindi naganap, na hindi napasa kamay niya. Kaya siguro, ikaw, ini-expect niya na magre-reach out ka sa kanya, hiintindihin mo, uunawain mo yung mga nararamdaman. Ang kaso kasi, lack of communication kayo dito. Hindi niyo na pag-uusapan yung mga bagay na dapat niyong pag-usapan. Kaya nagkukulang kayo dito sa effort. Baka yung iba sa inyong Pisces, itong person mo, hindi lahat, kasi dito sabi nag-walk away. Gusto sigurong bumalik sa'yo. Pero dahil nga sa magulo pa rin siguro ang isipan niya, isip siya ng isip. Sabi ko kanina, detached, di ba? Baka yung iba sa inyo nag-break kayo, kaya ito walking away nga, kaya wala, nag-break, nag-separate. So, tingin ko naman Pisces, kung pareho kayo magiging open sa isa't isa, magre-reach out, maaaring magkaroon kayo ng magandang kalalabasan dito. Makaka-survive kayo kung magre-reach out kayo sa isa't isa. Simple love. Lumabas na 66, angel number 66. So, ayan. Maaring kayong dalawa mismo, alam nyo na walang magandang resulta ang inyong samahan. Maaring napagod, nagsawa, nainis, nagpatong-patong na, kung ano man yan, or ang person mo lang, maaring para sa kanya, kumbaga pinaghirapan niya ang pag-ibig at pag-iibigan yung dalawa. Kumbaga, naglalagay siya ng labis na pagsisikap, pero mukhang kakaunti lang ang nakakita niyang bumabalik mula sa'yo, Pisces. Pero kung pareho naman kayo mag-effort, tingin ko, slowly, magkakaroon kayo ng progress. Pero, kumbaga, magiging steady naman later on. Pero syempre, kailangan mo ang diligan yan. Para mag-grow. So, ang kailangan nyo dito talaga effort, At para sa person mo, hindi ka rin niya pipilitin. Hindi ka niya pipilitin. Lalo na kung hindi mo naintindihan yung kanyang side, kung anong gusto mong mangyari, kung hindi mo matanggap yung gusto niya sabihin, yung sinasabi niya sa'yo. Pero naandun yung expectation niya na mauunawaan mo siguro ako Pisces, pero hindi kita pipilitin. Yan ang gustong sabihin sa'yo ng person mo. Yung iba, malamang yung person mo, nakakaramdam din ng pagkainip, yung person mo. Hindi lahat sa inyo, Pero tingin ko itong person mo, Pisces, may bigla ang kaganapan ang nangyari sa kanya. Na
malamang wala kang kaalam-alam. Hindi niya pinaalam sa'yo, kaya yun na lang siguro ang tanging ano niya, mag-walk away sa'yo. Or magtago sa'yo. Pero nag-isip to nag-isip ng ano ba iniisip nitong taong to? Ano ba yung sinasabi nitong may biglaang kaganapan? Angel number 4. 3, 4, 5, 6, 6. Kuha pa ako ng okay, opportunity. 44. Okay, so yung biglaang kaganapan na nangyari dito sa person na to, maaaring yung iba, trabaho. Maaaring trabaho, or maaaring may tao siyang nakilala at naging malakas ang dating sa kanya, kaya yun ngayon ang laman ng kanyang isipan dito. Kung anumang opportunity ang dumating sa kanya dito, maaaring pera, tao, trabaho, pero still, naging curious siya dito Parang iba ang dating ng kung anumang dumating sa person mong ito, no? Kaya, yan ngayon ang iniisip niya. Kaya may thinking man, the thinking man. Laman ng isip niya yan. Siguro curious siya sa taong nakilala niya. Curious siya sa kung anumang opportunities ang dumating sa kanya. May dapat siguro siyang pagpilian. Or baka, yung iba, simpleng tao, baka doon siya nagkaroon ng crush, ano? Nakita lang yan, na nasa lubong niya lang, pero tingin ko, nagkaroon siya ng gusto, may malaking iba ang dating sa kanya, or meron siyang gustong malaman, alamin dito sa taong nakilala niya. Pero, importante sa'yo dito, Pisces, alamin natin kung anong enerhiya mo, anong pagbabagong magaganap. Kasi kung tutuusin, alam mo na rin naman kung ano nangyayari sa'yo ngayon, Pisces, di ba? So, alamin natin kung ano man ang merong pagbabago sa'yo this coming February. At yan din naman ang gusto nyong malaman, ano, Pisces? Pagbabagong magaganap kay Pisces this coming February. Anong mangyayari? Catch your breath. Catch your breath. Love matters. Oh, love matters. 43. Laughter. Angel number 47. Actually, 44 tapos 43. Leap of faith. Okay. So, Pisces, thinking ko, Pisces, may mga pagbabagong magaganap sa'yo. Okay? Kaya, etong pagbabagong ito, Pisces, isabay mo na rin yung pagdaloy ng iyong enerhiya, yung iyong isipan, pabilisin mo ang paggawa mo ng mga desisyon. Ang kilos, hindi mo yung kabayo, talagang ready to run na siya, di ba? So, ito yung ibon din, So, pabilisin mo ang mga decision mo, yung kilos mo. Huwag ka na magpa-banjing-banjing. Okay? And then, pag meron kang pumasok sa isipan mo na sa tingin mo na, kasi more on positive thinking ka this coming February. Okay? Kaya, umasa ka rin na magkakaroon ka ng sariling progress. Katulad na sabi ko kanina, kailangan din suriin mo ang sarili mo, kaysa sa person mo. Suriin mo kung anong gusto mo, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng meron kayo, kaganapan ng meron kayo. Then, ano ba ang hangarin mo sa samahang ito? So, yan ang sinasabi sa inang baraha. Ngayon, etong February, bibilis ka. Or kung hindi ka bibilis, pabilisin mo. Para, ano bang importante sa'yo? Pagmamahalan? O kung ano man yun, kailangan alamin mo sa sarili mo, ano bang hangarin mo dito. At umasa ka na meron ka, unahin mo yung sarili mong progress.
Okay, magkakaroon ka ng pag-unlad sa sarili mo. Alisin mo na yung takot mo, Pisces. At kung Pisces, let's say, ikaw ang nainip. Hindi yung person mo, ikaw ang nainip sa inyong samahan, ano? Pero tingin ko, this coming month naman ng February, makakaramdam ka ng excitement, laughter. Makakaramdam ka ng excitement sa inyong samahan or sa kung anumang samahan ng meron kayo. Kumbaga, oo, sa isang relasyon, Pisces, katulad ng sabi ko, dumarating yung mga pagsubok, mga anxiety, yan, darating at darating yan. Yung maiinip kayo, ano? Darating din yung masyado kang mag-iisip sa inyong relasyon. Normal lang yun. Lalo na kung talagang matagal na kayo nagsasama or talagang seryoso ka dito sa taong ito. Pero sinasabi ng baraha na this month, makakaramdam ka ng excitement. Sa sobrang excitement mo, kailangan talagang pabilisin mo yung mga desisyon mo or bibilis ang iyong desisyon. Yung hindi mo dati nagawa, magagawa mo this coming February. At kaya may asawa ka o wala na Pisces, lalo na kung matagal na yung inyong samahan, Kaya nga sabi ko kanina, dapat mong suriin talaga, Pisces, yung sarili mo. Yung sarili mong kilos. Okay, unahin mo yun. Kung nais mo bang makipagrelasyon dito sa person na to, kung nais mo bang ipagpatuloy ang inyong samahan, kung ayaw mo, kung baka ikaw ang Pisces na gusto mo na tapusin, dahil sa sobrang boring ka na, sa sobrang nagkakaroon ka na ng anxiety, sobrang takot na ang nararamdaman mo, pagod ka na sa mga challenge na meron kayo, which is normal lang naman yan sa isang samahan. Hindi naman lahat ng samahan always na parang rosas na palaging namumulaklak, di ba? Dahil ang pagsasama naman kasi kailangan talaga ng effort yan. Pero ito sinasabi ng baraha, na kung dati naging boring ka, napagod ka na, nakaramdam ka ng anxiety, kailangan mong suriin. Suriin mo muna. Dahil sa pagsusuri mo, Pisces, doon ka makakahanap ng kung ano ba talaga ang importante sa'yo. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ngayon, kung ano man ang sa tingin mong mahalaga sa'yo, yun ang matatamo mo. Okay? So, kailangan dito pagsusuri sa sarili. Dapat maging klaro ka, Pisces. Kung may interest ka pa sa person mo, kung may interest ka pa sa pagmamahalan nyo, sa samahan nyo, dapat alamin mo yan, maging klaro ka dyan. At this month, Pisces, magandang enerhiya ang dadaloy sa'yo. Lalo na pagdating ng March. Kaya pala meron kang ditong, 22, hindi ko napansin. Ayan, 22, tapos 1244. Tapos 66, di ba? 66, 44, 66. And then, kaya kailangan mo talaga dito maging positive thinking ka dito, Pisces. At dahil nga February, gaganda ang daloy ng iyong enerhiya, then siguro makakaramdam ka ng pagising mo sa umaga, magugulat ka na, bakit masaya ka, bakit motivated ka, inspired ka, dahil yun, dumadating talaga sa ating mga tao yung ganyang enerhiya, which is galing yan sa universe. Hindi lang alam ng mga tao. Okay? So, ganun yan. Katulad ng sinasabi ko, Pisces, tayong mga tao dito sa mundong ito, orchestrated na tayo. Meron na tayong story, which is, syempre, meron din naman tayong free will dahil nga ang Panginoon mabait, may pagmamahal sa atin, kaya binibigyan niya tayo ng free will at nasa sa atin na yon. Pero, yung ibang nangyayari sa ating buhay ay talagang orchestrated na. Dadaloy at dadaloy ang mga enerhiyang ganyan. Kaya, ang kailangan mo lang gawin dito, suriin ang sarili mo. Kaya palagi ko sinasabi, di ba, na naway magkaroon kayo ng kamalayan at mahalin nyo ang inyong sarili. Yan ang meaning talaga ng yung intention ko sa intro, sinasabi ko palagi. So kahit hindi Pisces, lahat tayong mga tao, kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng kamalayan, ma-heal natin ang bawat sarili natin. Malaman natin kung saan nagmumula ang anxiety, saan nagmumula ang takot, yung mga paghihirap natin. Kasi minsan tayo rin ang gumagawa niyan eh. Hindi lang natin namamalayan. Kaya nga sa isang samahan, sabi ko, Pisces, di ba, kailangan talaga ng effort. Hindi palaging parang
mabangong rosas na bulaklak o rosal na namumulaklak na palaging mabango sa madaling araw. Hindi gano'n ang samahan. May ups and downs yan. At yun ang kailangan mong ma-realize. Hindi mo pwedeng takasan yan. At kailangan, ayan o, you are worth it. And then love matters. And then leap of faith. Okay? So, kailangan yung mag-reach out sa isa't isa. Hindi nyo pwedeng tatakasan na lang or dadaanin sa init ng ulo, yung mga kung anumang hamon ang meron kayo dito, problema sa pera, or may kanya-kanya kayong pamilya, kung ano man yun, or baka yung iba sa inyo, single mom kayo. May dito Pisces, suriin mo. Suriin mo kung ano talaga ang iyong dinadanas ngayon at ano ang gusto mong mangyari sa susunod pa. Maging klaro ka. Huwag mong paunahin ang takot sa'yo. Okay, Pisces? At lahat ng challenge mo dito, Pisces, nakikita ko na ma-overcome mo. Especially, hindi lang February. March, papasok, pataas pa. March, April. Kasi gaganda ang daloy ng enerhiya mo. Pero kailangan mong i-work din yan sa sarili mo. Okay? So, kung marunong ka magdasal ka, mag-meditation, damihan mo ang dasal mo. Okay? Yan nga sinasabi sa Biblia, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. At huwag kang umasa sa sarili mong paniniwala lang. Okay? Dahil pag sarili mong paniniwala lang ang paniniwalaan mo, hindi ka nagkukonsulta sa Panginoon through prayer, ha? Or meron kang mga tao or pamilya na mapagkukonsultahan mo naman na magbibigay sa iyo ng magandang advice. Kaya Pisces, kung talagang may time kasi na kailangan ka mabilis magbitaw ng desisyon, meron din kailangan na pag-aralan mo yung mga kilos mo, yung desisyon na bibitawan mo. Okay? At hindi mo maiwasan din na mag-isip kahit din yung person mo, pero ang kailangan nyo dito mag-reach out kayo sa isa't isa. Okay, gano'n naman talaga. Para mas lumalim ang inyong samahan. Kung kailangan ikaw ang mag-lead dito, Pisces, ikaw ang mag-lead. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. So, hindi ko masasabi kung itong person na nakilala mo or karelasyon mo or asawa mo, kung meron kayong past life nito, pero dahil hindi naman kasi ito personal reading, pero dito sa nakakita ako sa mga baraha, hindi ko talaga masasabi kung meron kayong past life nito or kung itong person na to galing sa past life mo, Pisces, Pero, naging magkarelasyon kayo, binigyan kayo ng Panginoon ng opportunity, kahit na bagong soul kayo na nag-meet lang dito, still binigyan kayo ng universe ng opportunity na magtagpo sa lifetime na to. At sa pagtatagpo nyo, syempre merong mga challenges yan. Lahat tayo meron. Okay? So, hindi nga lang tayo sabay-sabay sa ibang tao. Kayo, eto ang challenge nyo. Sa kanila naman, medyo slight lang. Dito naman sa kabila, medyo mabigat. So, huwag mong i-compare, Pisces, ang sarili mo sa iba. Kasi pag kino-compare mo, mas lalo kang magkakaroon lang ng anxiety. Okay? Ikaw ay ikaw, Pisces, sila ay sila. At meron ka sariling enerhiya, meron ka sariling paniniwala, meron ka sariling paninindigan. At tumayo ka sa sarili mong paninindigan. Okay? Maging klaro ka. At kung kinakailangan mo bang mahalin itong taong to or layuan na lang, nasa sa iyo yan, Pisces. Dapat maging klaro ka sa sarili mo. Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Okay, Pisces? Pisces, kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako. At pinapop up ko naman po ang aking Gmail address at ang aking Facebook account. Okay, Pisces? Nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.